Magandang hapon po sa lahat, mga paalala. Isuot po ng maayos ang face mask habang nasa loob ng simbahan. Nakatakip po dapat ang face mask sa inyong ilong at bibig. Humupo sa mga nakatalagang upuan lamang. Ito po ay may kaukulang marka at sa tapat o harap lamang po nito mangyaring maupo. Sa banal na komunyon, mangyaring umanay po at tumayo sa mga minantahan sa sahig para sa physical distancing. Iminumungkahi po namin na hubarin sa tamang paraan ang face mask kapag magpo-komunyon na. Sa mga earlobes po ito hubarin. Huwag pong hawakan ang harapan mismo ng inyong face mask. Kapag inyo na pong naisubo ang banal na komunyon, ay isuot agad ang face mask. Iwasan po muna natin ang paghipo o pagpunas ng inyong panyo sa mga banal na imahen sa loob ng simbahan. Sama po natin sa ating mga panalangin ang intensyon ng mga sumusunod. Misang pasasalamat at personal intention ni na Edwin at Emma Villena at Belen Maligali. Misang pasasalamat at personal intention ng pamilya Baldelion, Roque, Anayas at Makalalag family. Misang pasasalamat ni Ani Maderat at pamilya. Misang pasasalamat para sa kaarawan ni John Alan Cadawas, Akupan. Misang pasasalamat pa rin ng pamilya Adea at Afwang at ni Maylin Capco. Espesyal na intensyon para sa mabilis na paggaling ni Fortunato Atienza. At espesyal na intensyon, alay ni Maria Telma Akupan. Para po sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga sumusunod. Simeon Kadapan, Maximina Kadapan, Bonifacio, Franco, Natalia, Maroque Hill Anayas, Sosimo Roque, Francisco de la Cruz, Reverend Father Tony Atienza, Demetria, Amadeo at Paul Anthony. Sa kaluluwa pa rin po ni Policarpio, Yotitia, Josefina, Christine Joy, Hil Adea, at Ninya Lisa. At para po sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalala. Para po sa paggulita sa ika-200 taon na pagdating ng mahal na Senyor sa simbahan sa bayan ng Paite, alay ng Dalay, Cagayan family. Para sa karangalan ng mahal na Senyor, alay pa rin ng pamilya Dalay, Cagayan at Afwang family. Sa karangalan ng San Santiago Apostol, alay ni Mr. and Mrs. Antonia at Rosa Vandelion and family. Sa karangalan ng Santa Marta, alay ni Cora Man, Salvador Africano, Emma Kalingasan, Manuela Palad at Percy Latecan. Sa karangalan ng San Santiago Apostol, alay ni na Evelyn Ramirez at ng Baisas at Paraiso family. Sa karangalan pa rin ng San Santiago Apostol, alay ni na Councilor Emer at Nenat Gahitos at ng De La Cruz family.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa huling araw ng ating Misa Nobenaryo bilang paghahanda sa ating kapistahan ng ating banal na patron na si Santiago. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, at sa gawa, at sa aming pagkukulang. kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-ani ng iyong mga apostol sa pagganap ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang magkamit ng pagdalangin niyang puspusan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon. Wika ng Panginoon, kukuha ko sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Sion. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin, at mamamahalaan niya kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupain iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kabantipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailangan iisipin o gugunitain, at hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawagin luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon ni Jacob at pinilaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ng mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda, sa kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng paghalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Alleluia, Alleluia. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mag-aasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inalarawan ng binhing nahasik sa kabutuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap ito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimok sa puso nila, kaya hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inalarawan naman ng nahasik sa dawag ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi nakapangumunga. Ang inilalarawan ng nagasik sa matabang lupa ang mga nakinig ng salita at nakaunawa nito. Sila'y namunga, may tig-100, tig-60, at may tig-30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kilala niyo naman po ako, magpapakilala po ba ako? Father Chris po, ano po? Ang binigay pong tema sa akin para sa ating pagninilay sa araw na ito, sa ating huling Misa Novenario, Santiago, pinagtibay ng mahal na Birheng Maria. Sisimulan ko po ang aking humiliya sa isang karanasang ko. Alam niyo po ba, nung ako ay seminarista pa, tuwing daraan yung aming mga exam, may mga defense, yung aming mga comprehensive exam, ito'y lagi kong ipinapaalam sa aking nanay. At ang nanay ko naman ay nagdadasal para sa akin. Lagi siyang nagdadasal. A week before, pinapaalam ko na, and within that day, nagdadasal siya. Kaya yung nanay ko, maraming sakripisyo para sa akin bago ako naging pari. Lagi niya akong pinananalangin. Biruin niyo, within 10 years of my stay sa seminaryo, lagi niya akong ipinagdarasal. Bakit ko po sinasabi yung bagay na ito? Tandaan po natin na katulad ni Maria, siya ay palaging naandyan para sa atin. Si Maria ay katuwang natin sa panahon ng mga pagsubok, sa paghihirap at suliranin sa buhay. Ganito po ang karanasan ng ating patron na si Santiago nung siya ay nagmimisyon doon sa Espanya. Sinasabi po na itong si Santiago ay nadi-discourage dahil po sa palagay niya hindi nagiging successful yung kanyang panghikayat sa mga tao para maging Kristiyano. Nagpakita po kay Santiago si Maria sa pamamagitan ng aparisyon na mas kilala natin na Our Lady of the Pilar o Nuestra Señora del Pilar. Mas alam yan ng ating kura paroko ni Father Rex kasi galing siya sa Alaminos. Patron po doon ay Our Lady of the Pilar. Ito po ay kinikilalang kauna-unahang pagpapakita ni Maria. At siya ay nagpakita kay Santiago bagamat buhay pa. In the year 48, habang siya ay nananalangin sa Santiago kasama yung kanyang 8 disipulo na nagdadasal isang gabi, the Virgin appeared with a child, Jesus, standing on the pier to encourage him. Sabi po doon sa apparition, Mary had promised Saint James that
when he needed it most in his difficult mission, she also asked them to build a church on the site, promising that it would stand for that moment until the end of the time, in order that God may work miracles and wonders through the intercession for all those who place them under the patronage. At makikita nga po natin, magpasangga ngayon kahit tumaan na yung mga gera doon sa Espanya, still, yung simbahan na itinayo doon na para sa karangalan ng ating mahal na ina ay nakatayo pa rin. Tanda ng kanilang matibay na pananampalataya at pamangako ni Maria sa Apostoles sa Santiago upang sila ay maging successful. Ano po ba ang ipinapahiwatig nito sa atin? Si Maria ay palaging naandyan para sa atin upang tayo ay kayang tulungan at palakasin ang ating loob sa panahon ng paghihirap, sa panahon ng mga pagsubok na kinakaharap natin sa buhay. Siguro po magandang makita natin ang ganitong diwa ngayong kumakaharap tayo sa pandemya. Sa kinakaharap natin ngayon, maraming tao ang nangihina ang loob. Maraming tao ang nawawala ng pag-asa. At marami ring tao ang nahihirapan. Nandiyan po si Maria upang bigyan tayo ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok na ito sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya nga po, kinakailangan natin magtiwala sa Kanya. Ito rin po kung ating titingnan ang mensahe ng ating mabuting balita ngayon na tungkol sa kahulugan ng palinhaga ng maghasik ng binhi na naraglag sa iba't ibang uri ng lupa. Ito po ay magsisilbing panawagan upang tayo ay mamunga sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po katulad ng binhi, kinakailangan din nating mamatay sa ating sarili. Kung dumarating ang mga pagsubok, ang mga pag-uusig, ang mga suliranin at ang mga problema sa buhay, tandaan natin na andyan si Maria upang tayo ay alalayan. She is our strength at tutulungan niya tayong palakasin din ang ating mga loob sapagkat siya ay ang ating katuwang upang tayo mamunga bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon din pong araw na ito ay inaalala natin dito sa ating parokya ay 290 na pagdating ng mga imahe. Itong mga imahe natin, pangunahing imahe ng dito sa ating bayan. Ang Santiago, Matamoro, na andyan din ang Mater Dolorosa, ang Senyor, ang Nazareno at yung Niño Jesus. No? Yan po yung apat na pangunahin. Ano bang ipinapakita sa atin ng anibersaryo ito ng pagdating dito sa ating bayan? Na sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap natin sa buhay, na andyan ang Diyos. Patuloy pa rin tayo kumapit sa Kanya. Diba? Bakit ba? Ano bang mensahe ng Santiago Matamoro? In the time of war, na andyan handang ipagtanggol tayo sa lahat ng masama, ng kasamaan. Yan din sa Mater Dolorosa, sa kabila ng dinanas ng ating Panginoong Jesucristo, si Maria ay nakikiisa para sa atin. Sa Senyor Sepulcro, nakita natin kung paano bagamat si Jesus ay inilibing, meron din muling pagkabuhay. Kaya din nang si Jesus ay ipanganak, makita din natin sa kanyang buhay na hindi naman doon nagwakas ang lahat. Hindi naman doon naging masasabi natin na successful talaga. Diba? Dumaan pa rin siya ng pag-usig kahit bata pa. Hinanap ang batang sangkol na si Jesus upang papatay ni Herodes. At yun din, ang huli yung ang imahe ng Nazareno kung saan simbolo ng paghihirap. Na sa kabila ng mga paghihirap na ito, God can turn grace, our sacrifices, upang tayo
ay patuloy na kumapit sa Diyos. Kaya nga po, ngayon pong huling araw ng ating misa novenario, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santiago, tingnan natin ang buhay niya bilang alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad ni Santiago, kung dumarating ang panghihina ng ating mga loob, Mary will encourage us to continue our mission in making the kingdom of God present here on earth. Sapagkat katulad ng ating mga ina, tutulungan tayo ng ating mahal na ina na si Maria upang palakasin ang ating pananampalataya. Kaya huwag tayong magsasawa, huwag tayong susuko, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Palagi nating alalahanin to place ourselves under Mary's special protection and believe that God will grant all our favors as of Him through her intercession. Amen. Dasalin natin ang Oratio Imperata. Diyos aming Ama, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nanalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kaligtasan at ang sanhi ng virus nito. Gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanilang nawang makampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat na nangangailangan. Ipinapanalangin namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay nito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inumi nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayan kami, pakundangan sa nagdiligtas na binyag ng iyong anak upang sa kapistahan ni Apostol Santiago na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng hain mong tinatanggap na matamis. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo, taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinalaga niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang hukay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Beneventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumana. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ni Santiago at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas to. Ama namin, sumasalamat ka, sambahin ang alam. Makas amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming masasala, para na papatawad namin sa nakakasala sa kami at huwag mo kami ipahintulot sa susunod at iadyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan ni Kristo. Spiritual Communion. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banal na sakramento. Inibig kita ng higit sa lahat at hinahangad kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso, niyayakap kita na para bang naririto ka at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawali ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Santiago, Apostol Santiago. Ngayon sa kapistahan niya ay masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat ang nakisa sa ating pagdiriwang. Salamat din po sa ating Kura Paroko, si Father Rex de los Reyes po, na nag-invite po sa akin para po makapagpasalamat din sa ating Panginoon dito sa ating bayan. And this is kay Father Yek po, ang Parochial Vicar sa PPC natin. Maraming salamat po at saka sa PFC. Ngayon pala, bumabati na ako dahil bukas meron din po akong schedule. Babati na ako sa inyo ng Happy Fiesta. May handa ba kayo? Ha? Makikikain na lang kami. Joke lang. So, maraming salamat po sa inyo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo at ingatan ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo kayo upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.